Good morning, everyone. This is how I start my day. Ayun, gumigising ng 5:30 or 6 and then diretso na agad sa gym. Sorry sa boses ko pala ngayon, medyo creepy dahil may iba ako tsaka may sipon. So makikita nyo lang kung nag-watch kayo sa mga episodes namin. Mostly multitasking talaga, hindi pwede na nakaupo lang. Nakabalance dapat lahat, may para sa katawan, and then trabaho na naman. Wala kayo makikita lang talaga na nakaupo, maybe driving or patulog na. The rest niyan may mga ginagawa talaga. Okay? Nasanay at lumaki na nagmo-multitask. Dapat lahat ng oras ay may ginagawa talaga. Pero pag syempre hiningin ng katawan na matulog or magpahinga, doon tayo nagpapahinga, but the rest will be multitasking. Okay, let's talk about this sensitive topic about victim mentality. Bago din kasi ito sa akin. Marami tayong nakikita sa social media, mga taong gumagawa ng mga kwento, nagkakalat ng kasinungalingan, at tinutwist nila yung mga totoong nangyayari para makuha yung simpatya ng iba, para dumami ang viewers o para magmukha silang biktima. Sa kabilang side naman, may mga taong nasisira ang pangalan, reputasyon at pagkatao. Pero bakit ba nila ginagawa ito? Anong klaseng ugali ang nagpapagana sa ganitong behavior? At yung pinaka-importante, paano tayo mag-react lalo na kung tayo mismo ang biktima ng ganitong klase na tao? Ang hirap kasi sa sitwasyon namin na masyadong gullible, kami din ay madaling maloko. Kaya sa nangyaring ganito sa amin, gumawa ako ng mga research at mga readings para mapag-aralan yung psychology ng mga taong may ganitong problema. So, bakit may ganito? Una, kailangan nating alamin bakit may taong ganito. I think number one reason nila, validation at attention. Gusto nila ng pansin. Gusto nilang mapansin yung post nila para makuha yung simpatya. The more may nakikinig at naniniwala, the more na lumalakas yung loob nila. Number 2, insecurity. Kung sila mismo ay may pagkukulang o pagkakamali, ang pinakamadaling paraan para makaligtas ay ituro nila yung ibang tao. Parang kumbaga, kung hindi ako yung kontrabida, ikaw na lang. Okay, gets ba? Number 3, para mag-manipula or manipulation. Hindi lahat ng tao ay marunong humarap sa sariling mali. Kaya ginagamit nila ang twisting of stories as a defense mechanism para magmukha silang kawawa at para makontrol nila ang sitwasyon. So dito pumapasok ang tanong, anong klaseng tao ang madalas gumagawa nito? Pero kung iisipin natin ito ay traits na makikita sa mga taong may narcissistic tendencies. Hindi ibig sabihin na diagnosed sila, pero may ugali silang gusto sila palagi ang tama, sila palagi ang sentro, at sila palagi ang bida. So, part 2 natin, paano nila ginagawa? Paano, diba ang galing na tanong, paano nila ito nagagawa o paano nila ginagawa? So, kung mapapansin ninyo, parang sunog ito. Kapag may apoy, nagsisimula lang ito sa maliit. Isang post, isang kwento, isang chismis. Pero, kapag may sumang-ayon, may nag-comment, may nag-share, lumalaki ang apoy. So, para itong wildfire.
Ganito talaga ang ginagawa ng mga taong mahilig mag-twist ng stories. Unang-una, nagpapanggap yan na biktima para makuha ang emosyon ng isang tao. And then, pangalawa, naglalabas yan ng half-truths. Hindi buong kwento, kundi pira-piraso lang para sila lang yung lumabas na tama. And number 3, nagpapakita yan ng drama kasi alam nila na sa social media, kung sino ang mas kawawa sa tingin ng tao, yun ang kakampihan. So dito, dumadami yung viewers, followers, at minsan, even sympathy gifts. Pero, kailangan natin tandaan na hindi lahat ng nakikita sa camera ay totoo. Maraming filters. Hindi lang sa mukha, kundi pati sa kwento. Part 3 na tayo. Ano yung epekto nito? Ang masakit dito, yung totoong tinatamaan ng kasinungalingan, tahimik man o lumalaban, ay palaging nagmumukhang kalaban o kontrabida. Pero tandaan natin na ang kasinungalingan, kahit gaano kagaling pagkakapresent, ay mananatiling kasinungalingan. At ang totoo, kahit minsan matagal lumabas, ay lalabas din. Kung baga sa tubig nga at langis, kahit anong halo mo, ang totoo ay aangat pa din. Part 4, paano kailangan tayo mag-react dito? Number 1, huwag patulan ang bawat post kasi ang gusto talaga nila ay reaksyon. The more you react publicly, the more sila may content ulit. Remember, hindi lahat ng laban ay dapat salihan. Number 2, document everything. Save screenshots, save videos. Kung lumalaman, may ebidensya ka. Hindi lang para sa social media, kundi sakaling umabot sa legal matters. Number 3, stay consistent sa truth. Hindi kailangan magpatunay every time. Basta consistent ka sa totoo. Eventually, makikita rin ng tao yung difference. Number 4, mag-focus na lang sa sariling growth. Kasi kapag nakita naman na instead of answering lies, mas pinili mong mag-focus sa positivity at improvement, mas credible ka. Number 5, seek support from real relationships. Kasi yung social media sympathy is temporary lang yan. Pero ang tunay na nakakakilala sa iyo, yung family mo, yung close friends, sila yung tunay na makakaalam kung ano ang totoo. Part 5, narcissistic ba ito? Yung ganito na mga symptoms na mga pinapakita. Maraming nagtatanong, narcissistic ba yung ugaling ito? Kasi hindi lahat ay diagnosed narcissist. Pero meron silang narcissistic traits. Number 1, mahilig mag-victim card. Number 2, laging gusto sila ang bida. Number 3, hindi marunong umamin ng mali. And number 4, marunong mag-twist ng kwento para sila ang tama. Kapag hindi mo alam paano sila i-handle, mahihirapan ka talaga. Kaya yung pinaka-best strategy dito ay kailangan, tandahan pa no, kailangan mag-detach emotionally. Kasi kapag pinatulan mo sila sa parehong paraan, ikaw ang nalabas na masama. Kapag nagstay calm ka, ikaw ang magmumukhang credible. Yung conclusion dito, kung sakaling ikaw ang biktima, huwag na lang tayong magpadala sa galit. Instead, mag-focus na lang tayo sa truth,
sa ating integrity at yung real life natin outside social media. Ito na din yung sasabihin ko sa sarili ko kasi ako nasagot talaga ako. Nasagot ako dun sa mga issue na kaya ko lang sagutin at alam ko or nakita ko. The rest hindi ko pwede sagutin, at least wala akong idea. Hindi ko talaga sinasagot yun. But if kaya ko lang isave yung iba go. Then sa lahat din na nakikinig ngayon, maging mapanuri na lang po tayo. Hindi porket may luha, hindi porket may kwento, hindi porket may dramatic background music ay totoo na. Alamin muna natin yung buong kwento bago tayo manghusga. Parang apoy lang din yan. Titigil lang kapag wala nang mag-fuel dito. Ang chismis, mamamatay lang kapag wala nang naniniwala. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig. Sana kahit papaano nakapagbigay ako ng kaliwanagan. Stay wise, stay calm, and always seek the truth. Ingat po tayong lahat and have a good evening. Good night.